Paano nga ba ang proseso sa pagbili ng bahay? Karamihan ng mga bumibili ng bahay sa mga subdivision, mga first-time home buyers, at mahalagang matutunan nyo yung tamang proseso, lalo na sa mga OFW na malayo sa bansa, at ganun din sa mga locally employed na sa kasalukuyan ay karamihang at kadalasang bumibili ng mga bahay. Sila yung mga nagsisimula pa lang ng pamilya or nagsisimula pa lang kumita at gustong makapag-invest para magkaroon ng sarili nilang property. Ang proseso ng pagbili ng bahay ay palagi nagsisimula sa pagkausap sa mga real estate agent kung saan sila yung mga legal na inatasan ng mga subdivision para ibenta yung mga properties na ginagawa nila. Meron itong mga lisensya galing sa PRC na kung saan katunayan na legal yung pamamaraan ng pakikipag-transact nila sa mga taong interesadong magkaroon ng bahay at lupa. Sa ganitong pamamaraan ng pamahalaan natin, naiiwasan na maloko yung mga tao na gustong mag-invest para makapagpatayo ng sarili nilang bahay para sa kanilang pamilya gamit yung pera na pinagpaguran nila sa ibang bansa or sa pagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ang pagpili ng bahay ay palaging nagsisimula sa pag-alam kung saan nyo gustong manirahan panghabang buhay. Ano yung itsura ng lugar, safe ba yung lugar, at mapagkakatiwalaan ba yung developer na nagtatayo ng mga bahay? Wala ba silang history na hindi natapos yung mga projects? Mahalagang alamin natin to at makapag-research tayo bago tayo mag-decide na magsimula sa pagpoproseso ng pagbili ng bahay natin. Pagkatapos mong pumili ng tamang lokasyon, pumili ka na ng bahay na match doon sa panlasa mo at saka doon sa budget na kaya mo gastusin kada buwan base doon sa kinikita mo kada buwan. Sa puntong ito, dapat nakabase ka sa actual numbers ng kakayanan mo sa pagbabayad, hindi sa emosyon. Kasi dito nakasalalay kung maipagpapatuloy mo yung pagbili ng bahay o hindi, kung mapoporpito o hindi yung bahay mo. Para hindi masayang yung ginastos mo, napakahalagang magbatay ka mismo sa kung magkano yung kinikita mo kada buwan at kung magkano yung kaya mong gastusin para sa pagbabayad sa bangko o sa pag-ibig. Tapos pangatlo, sa pagkausap sa mga real estate agent, pwede ka palaging pumunta doon sa site at tingnan muna yung bahay kung magugustuhan mo ba o hindi. Hindi yun nagangahulugan na kapag nag-site tripping ka, kailangan mo na agad mag-reserve. Isang paraan lang yun para nang sa ganun, makita mo talaga yung actual na site ng bahay, tsaka yung bahay mismo, kung paano ba siya ginagawa, ano yung mga materialis na ginagamit, may mga nakatayo na ba o wala pa, gaano katagal bago i-turn over sa yung bahay. Para nang sa ganun, sa simula pa lang, dapat alam mo na yung mga proseso na to. Para nang sa ganun, hindi yung kung kailan nakapagbayad ka na, tsaka ka palang magsisimulang magtanong ng mga mahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa simula pa lang ng pakikipag-negotiate sa pagbili ng bahay. Pagkatapos mong matukoy kung tama ba yung bahay na napili mo, tama yung lokasyon, kaya mo ba yung monthly, pwede ka na magsimulang magbayad ng reservation fee doon sa opisina ng developer kasama ng real estate agent mo na nag-a-assist sa'yo. Pagkatapos mong magbayad ng reservation fee sa opisina, importanteng simulan nyo na yung pagpuproseso ng mga dokumento, mga requirements na kailangan nyo. Kasi kailangan nyo itong isubmit sa developer 30 days pagkatapos mong magbayad ng reservation fee. Importanteng makumpleto mo ito or maging handa ka na bago ka pa mag-reserve, mas mainam kung ganun yung proseso na gagawin mo. Para nang sa ganun, sa araw pa lang ng reservation fee,
maisubmit mo na yung mga dokumentong kailangan mo at hindi ka na maabala pa sa mga araw na matitira pagkatapos mo magbayad ng reservation fee. Ngayon, kung hindi naman, kailangan makumpleto mo to at iproseso katulong ng real estate agent mo na tapusin lahat ng mga requirements mo at isubmit siya bago matapos yung 30 days period. Ngayon, kung sakaling hindi mo matapos yung 30 days, at hindi pa din tapos yung pagpoproseso ng mga requirements, pwede kang maghingi ng extension para nang sa ganon, hindi ka ma-penalty sa pagka-submit ng mga requirements. Although maluwag naman yung mga developer pagdating dito, pero mahalaga kasing handa ka palagi sa pagsisimula ng pagbili ng bahay, lalong-lalo na sa mga dokumento kasi yan yung pinakamahalaga sa lahat sa pagbili ng bahay. Kapag nagsimula ka na magproseso ng dokumento, hihingin sa iyo ng developer at hihingin din sa iyo yan ng bangko o ng Pag-ibig kung alin man yung financial institution na gagamitin mo sa pagkuha ng bahay. Pagkatapos mong isubmit yung mga requirements within 30 days period, pagkatapos ng pagbabayad ng reservation fee, magsisimula ang paghuhulog mo sa down payment 30 days after mo magbayad din ng reservation fee. Magsisimula ka ng maghulog kung halimbawang ang equity or down payment ng developer ay nire-required ka nila na hulugan mo sa loob ng 12 months, 15 months, 20 months, 30 months, depende sa developer. Huhulugan mo yun buwan-buwan hanggang matapos mo yung pagbabayad ng down payment. Pwede mo ding gawin na kung sakaling magkaroon ka ng malaking pera, pwede mo, halimbawa, nagkaroon ka ng 13-month pay, pwede mong magbayad ng balloon payment sa down payment mo para nang sa ganun, mapabilis yung pagbabayad mo ng down payment. Although, pinoproseso naman na yun, yung mga dokumento mo para i-apply yun sa bangko o sa Pag-ibig, nang sa ganun, malaman mo kung ma-approve ka ba sa housing loan nila or hindi. Bagamat magkakaroon ka na ng pre-assessment doon bago ka pa magbayad ng reservation fee, ang pagsasubmit ng mga dokumento sa Pag-ibig o sa bangko ay mahalaga kasi pagkatapos mong mabayaran yung down payment, bago i-turn over sa iyo yung bahay, kailangang masigurado muna ng developer na na-approve ka na sa housing loan. Sa ganitong proseso, yung Pag-ibig o bangko yung magbabayad ng cash sa developer, tapos ikaw naman yung magbabayad sa natitirang balanse mo. Pagkatapos mong bayarin yung down payment, yun yung balanse mong natitira. Babayaran mo na to monthly sa Pag-ibig hanggang 30 years to pay, depende sa kung ano yung kakayanan mo. At sa bangko hanggang 20 years to 25 years to pay, depende din sa kung ano yung kakayanan mo. At depende sa kung ano yung assessment sa iyo ng bangko o ng Pag-ibig na kakayanin mo magbayad, kung 5 years ba, 10 years, 15 years, yung ganong proseso. Importante yon kasi pagkatapos yung mong bayaran yung down payment na nire-required ng developer, magsisimula ka ng maghulog ng monthly amortization mo sa bangko o sa Pag-ibig. Ngayon, kailan ang turnover ng bahay? Bago ka magbayad ng reservation fee, bago ka pumirma ng kontrata sa developer, dapat alam mo na kung kailan yung maita-turnover yung bahay, yung estimated na tapos ng construction, kung halimbawa pre-selling yung bahay nyo. Ngayon, kung ready for occupancy naman yung bahay nyo, mas magiging mabilis yung turnover ng bahay, lalo na kung nabayaran mo na yung cash out nito at naisabit mo na lahat ng dokumento, ang hintayin mo na lang yung loan approval galing sa bangko o sa Pag-ibig na kung alin man yung napili mong financial institution. Tapos kapag ready to move in na yung bahay, sasabihin ka ng developer na pwede ka nang lumipat sa ready for occupancy yun. Ngayon sa pre-selling, kakailanganin mo munang tapusin yung down payment. Kadalasan, kakailanganin mo munang tapusin yung down payment. May naka-schedule naman na kung kailan ang tapos ng construction ng bahay. So, bago ka pa magsimulang magbayad ng reservation fee, dapat tanungin mo na, alamin mo na kung ano yung schedule ng construction, kailan yung expected date ng tapos nito,
at kailan yung expected date ng turnover. Para na sa ganun, hindi ka nanguhula or hindi ka umaasa lang na pag nabayaran ko na itong down payment, ililipat na pala ako sa bahay. Hindi po ganun. Bawat developer may kanya-kanyang proseso kung kailan ka makakalipat at ano yung eksaktong date ng paglipat mo, eksaktong date na tapos ng construction, eksaktong date na tapos ng pagpoproseso ng mga dokumento, pag-submit nito sa mga financial institution. Lahat yan meron ng mga naka-schedule yan. Maibibigay nila sa iyo yung tamang panahon, yung tamang araw. Tapos maglalaan ka lang ng ilang mga buwan para nang sa ganun. Kung sakaling delayed man yung tapos ng construction, yun ay dahil sa merong mga hindi inaasahang pagkakataon tulad ng mga bagyo, yung mga araw na walang pasok, hindi yan kasama sa araw ng construction. Tapos may mga palugit din silang hinihingi bago nila i-turn over yung bahay para na sa ganun, maging malinis yung pagta-turnover ng bahay, maging maayos yung bahay bago nila ibigay sa iyo. Hindi kalat-kalat yung mga construction materials. So, importanteng alam mo yung panahon kung kailan mo siya makukuha, kung kailan ibibigay sa iyo yung bahay, kung kailan matatapos yung proseso ng housing loan mo, para nang sa ganun, hindi ka umaasa sa sinasabi lang nung real estate agent o ng developer kung hindi meron kang hawak mismong dokumento ng pinag-usapan nyo. Dapat dinodocument mo lahat ng mga prosesong pinagdadaanan nyo para nang sa ganun, meron kang habol kung sakaling singilin mo sila doon sa mga ipinangako nila at alam mo kung gaano yung katagal na pwede mong ibigay na palugit sa kanila kung sakaling hindi nila ma-meet yung schedule na ibinigay nila sa'yo. So, yun, importanteng bago ka magsimula, bago ka magbayad pa lang ng reservation fee, alam mo na lahat ng mga proseso at ganitong mga pamamaraan para nang sa ganun, hindi ka nangangapa pag tumatakbo na yung pagbabayad mo sa reservation fee, down payment, tsaka monthly amortization. Although magkakahiwalay yun, una mong babayaran ng reservation fee, after 30 days, magsisimula ka ng maghulog sa down payment. Pag natapos mo yung down payment, tsaka ka palang magsisimulang maghulog sa Pag-ibig o sa bangko kung ilang years man yung pinirmahan mong kontrata. May mga pagkakataon na pwede kang mag-request na i-hold muna yung pagbabayad ng monthly amortization kung sakaling hindi pa na-turnover sa iyo yung bahay pagkatapos mong bayaran yung down payment. Meron namang mga financial institution na nire-required nila na pagkabayad mo ng down payment sa developer, kailangan ituloy-tuloy mo na yung pagbabayad ng monthly amortization sa kanila after 30 days. At mahalaga na alam mo kung papayagan ka ba na i-hold mo na yung pagbabayad ng monthly amortization hanggat hindi pa nata-turnover yung bahay bago ka magbayad ng reservation fee. Dapat tinatanong mo na yon, alam mo na, or bago ka pumirma ng kontrata sa bangko, halimbawa, o sa Pag-ibig, tanungin mo na yung official na magpapapirma sa'yo kung pwede bang i-hold mo na yung pagbabayad ng monthly amortization hanggat hindi na ita-turnover sa iyo yung bahay. Pwede mong tanungin yun doon sa mga officer na nagpapapirma sa iyo sa Pag-ibig o sa bangko. At kung sakaling papayag sila, mas mainam. Pero kung may kakayanan ka naman, mas mainam kung itutuloy mo na yung pagbabayad ng monthly amortization kahit kinoconstruct pa yung bahay para na sa gano'n, mabilis mong matatapos yung paghuhulog doon sa bahay na kinuha mo. Ngayon, kung sakali namang meron kang ipon, mas mainam na buhusan mo ng mas malaking down payment yung bahay na kinuha mo para na sa ganun, bumaba yung monthly amortization mo sa bangko o sa Pag-ibig. Mas magiging magaang yung paghuhulog mo, hindi ka mape-pressure doon sa paghuhulog kada buwan. Kung sakaling meron kang ipon na mas malaki, ibuhos mo lahat yon sa down payment. So, yun po. Basically, ganun yung buong proseso. Mag-inquire ka, alamin mo kung saan yung lokasyon na gusto mo. Tapos, mag-inquire ka sa real estate agent
alamin mong mabuti yung mga dokumentong pinoproseso, ihanda mo na siya bago ka pa magbayad ng reservation fee, or isubmit mo siya within 30 days pagkatapos mo magbayad ng reservation fee. Ang first step, site tripping. Tingnan mo yung lugar kung okay ba sa'yo yung bahay, okay ba yung mga materyales, okay ba yung lokasyon, yung paligid ng bahay sa labas ng subdivision, ligtas ba para sa mga anak mo. Tingnan mo mabuti, hindi wag lang yung bahay. Tapos i-estimate mo yung tagal nung biyahe mula doon sa bayan, doon sa pamilya, sa palengke, at sa mga business establishments na malapit doon sa lokasyon ng subdivision. I-estimate mo gaano katagal, accessible ba sa mga public transport, hindi ka ba mahihirapan sa pagpunta ng palengke mula sa bahay nyo hanggang sa makarating ka sa palengke. Mura lang ba yung pamasahe? Kaya ba ng budget mo? Mahalagang alam mo yung mga ganitong mga pasilidad kasi magiging pang-araw-araw na buhay nyo yan. At magiging bahagi yan ng mga problemang kakaharapin nyo kung sakaling naninirahan na kayo doon sa subdivision. So, yung mga basic na ganon, importanteng alamin nyo muna bago kayo magsimulang magbayad na reservation fee. Kasi kahit na reservation fee pa lang, pera pa din yan na ilalabas nyo na. So, importanteng handang-handa kayo, alam nyo na lahat ng proseso, mga kailangan yung pagdaanan, alam nyo na yung kahihinatnan kung sakaling ma-turn over na yung bahay. At nang sa ganon, maging responsable kayo doon sa decision ginawa ninyo. So yun, pagpili ng lokasyon, pag site tripping, tingnan nyo yung lugar, tingnan nyo yung bahay, kung maayos ba yung pagkakagawa. Tapos, magbabayad kayo ng reservation fee, pipirma kayo ng kontrata, magsasubmit kayo ng mga requirements, and then, ipoproseso yung mga requirements nyo para sa housing loan. Tapos, kapag na-approve na kayo sa housing loan, pipirma kayo ng kontrata sa bangko o sa Pag-ibig, depende dun sa kung ano yung kakayanan nyo na babayaran kada buwan at kada taon. Tapos, ita-turn over sa yung bahay pagkatapos ng construction. And then, pwede na kayong mag-move in. Tapos, kung nag-request kayo na i-hold muna yung pagbabayad ng monthly amortization habang hindi pa tapos yung bahay, kung kailan kayo naka-move in, tsaka kayo magbabayad ng monthly amortization. Tapos, kapag totally gawa na yung bahay, i-inform naman kayo ng developer na ready to move in na po yung bahay nyo. Pwede na kayong pumirma ng lahat ng mga kailangan yung pirmahan para bigyan kayo ng authority to move in. So, paglipat nyo ng bahay, bago nyo i-accept, siguraduhin yung kontento na kayo doon sa pagkakagawa. Kasi, pwede nyong ipabago yung mga gusto nyong ipabago basta naaayon doon sa nakalagay doon sa kontrata. Tapos, kung sakali namang gustong nyo na talagang lumipat, pwede nyo nang pirmahan yung kontrata, and then magsisimula na kayong magbayad ng monthly amortization nyo sa bangko o sa Pag-ibig habang nakatira na kayo doon sa bahay. Tapos nun, pagka nakalipat na kayo, pwede na kayong magpaayos ng bahay sa mga gusto nyong palitan, or pwede nang ayusin para malipatan nyo na agad ng pamilya nyo. So, basically, ganun po yung proseso. Yung pong pagkuha ng title ng bahay, ibinibigay po yan ng bangko o ng Pag-ibig pagkatapos nyong bayaran yung buong monthly amortization kung ilang taon man yung pinirmahan nyo doon sa kontrata. So, bilang katunayan, yung kapag hawak nyo na yung title, isang katunayan yun na kayo na yung nagmay-ari ng bahay at lupa na yun. So, yun po, ganun po yung buong proseso ng pagkuha ng bahay sa isang subdivision. At sana po nakatulong sa inyo to, at balikan nyo ng paulit-ulit bago kayo bumili ng bahay. Kasi mahalagang alam nyo yung lahat ng proseso na yan bago kayo kumuha ng bahay. Balikan nyo palagi itong video na to para nang sa ganun, hindi kayo naliligaw or hindi kayo nangangapa sa kung ano lang yung sinasabi ng real estate agent sa inyo. Mahalagang alam nyo din yung buong proseso. Alam nyo din yung ano yung karapatan nyo. Para nang sa ganun, meron kayong panghahawakan, nakadokumento lahat, meron kayong pwedeng panghawakan sa kanila kung sakaling sumira sila doon sa kontratang pinirmahan nyo. So, yun lang po, at maraming salamat po. Kung sakali pong nangangailangan kayo ng
bahay at lupa, maaari po kayong mag-message sa page na to at sasagutin namin kayo ng mga agent namin para na sa ganun, ma-assist namin kayo, makita nyo yung lugar, mapagdaanan nyo yung tamang proseso at makakuha kayo ng sa magaang na paraan ng matagal nyo ng pangarap na bahay at lupa para sa inyong pamilya. Maraming salamat po.